Ito yung pag-usapan natin ngayon ito, mga Pilipino, kapwa ko. Ito yung part ito sa Pilipinas na kung bakit taga-ibang bansa ang papasok para magbibigay kumbaga ng disiplina ng mga aksyon na tinatawag dito sa pinuno ng Pilipinas, sa presidente ng Pilipinas, sa kay Duterte panahon. So ngayon, sundan nyo ito kung para maintindihan ninyo yung kasunod na nito. Kasi kung tutuusin, bakit taga-ibang bansa pa, hindi pa yung kapwa natin Pilipino? May batas naman sa atin. Bakit hindi natin itatayo? Kung totoo, kung nasa tama ka, bakit mag-hire pa tayo ng iba? Di ba? Sige, ito yung maiano ko sa inyo. Pakinggan nyo. At sa mga nakakarinig naman ito, lahat, so na sa iyo, pa-shout out na lang at saka pa-share na lang din para kung magustuhan mo. Kung nagustuhan mo naman dito, pwede ka mag-iwan ng comment, mag-iwan ng reaction dito sa vlog na to para mailalabas rin natin yung nararamdaman mo. Kasi yun rin yung babalikan kong titingnan kung ano ba dapat nating sasabihin na magiging kampante kumbaga yung bawat isa. Hindi yung nakakarinig ka lang na sa part ko, pakawalan mo rin yung sa loobin mo para yun rin yung isyuhan natin. At least mailabas rin kumbaga kung ano yung nararamdaman mo. Diba? Sige, pakishare din at saka comment ka rin ng part mo para lahat tayo kumbaga may karapatan dito sa usaping ganito. Diba? Salamat mga idol. Una, shout out na lang lahat ha kasi marami tayong hindi ko maubos lahat. Sige, shout out na lang lahat. Tapos sa Pilipinas naman, yung part ng topic natin. Parehas lang din kumbaga. Alam mo yung bawat tao na Pilipino sa ibabaw ng mundo, kahit saan talaga yung pinapangarap ng bawat isa, yung kasaganahan sa Pilipinas. Hindi yung pinangarap kumbaga ng yung kaguluhan. Ang problema, kahit sinong mailagay doon sa pwesto, nagiging hindi na makatao yung panirbisyo kung sino yung taong makalagay doon sa trono dahil doon sa kanilang politiko, ang kanilang iniisip na kung papaano sila mananatili palagi doon sa kanilang kinalalagyan, di ba? Na-scroll ko kasi yung nakita man ninyo yung ICC ngayon, di ba? Yung papasok yung ICC sa Pilipinas para imbestigahan si Duterte. Yun naman yung si second content natin, sinisiris lang natin dahil kapos tayo sa oras. Tapos para mag-double yung ma-double yung time na para upuan doon. Kumbaga, kasama na yun sa So, noong panahon ni Duterte, ang palaging kiniklim kasi ngayon ng gobyerno ngayon na yung ICC parang yun ang magbigay ng parusa doon sa kay Duterte. Kung isipin natin, di ba? Bakit yung ICC papasukin sa Pilipinas kung nasa tama naman nasa tamang panggobyerno naman, nasa tamang pambatas naman ang mga mambabatas natin diyan sa Pilipinas? Kailangan pa ba yung ibang mga tao na para yun yung magbigay kumbaga ng panis doon sa taong nagkaroon ng kasalanan ayon sa mga taong nagrereklamo at saka yung mga administrasyon kumbaga na panibago na yun ang kumbaga tumatawag doon sa International Criminal Court para bigyan kumbaga ng kaparusahan ang dating presidente na si Presidente Duterte. Kailangan pa ba tumawag tayo ng tagalabas ng mga mambabatas, tagalabas ng mga taga-disiplina, taga-ibang bansa na mga berdogo, parang ganon? Kasi ang problema na ginawa ni Presidente Duterte,
kung yun ay problema para sa kanila. Sa Pilipinas hindi sa abroad. Hindi doon sa international gumawa ng mali. Ayon sa mga nagrereklamo na may mali. Diba? Pero, ayon sa mga tao, walang mali doon ang presidente nung una na ginawa niya yung ganyang gawin. Kasi ang pinaka-focus, kumbaga, na kamalian dito, na kiniklaim, kumbaga, nila ni Trillanes, nila ni Diliman, nila ni itong grupo, kumbaga, ng administrasyon ngayon, at saka yung mga andyan ngayon sa pwesto, na sila yung may mga karapatan magreklamo doon sa mga nauna. Kasi sila ang nasa gobyerno ngayon eh. Kung isipin mo, gusto ng mga tao yung pamumuno ng Pangulo majority nung una ni Presidente Duterte. Pero bakit hindi pakinggan ng panibagong na mga namumunong panggobyerno natin ngayon sa Pilipinas yung mga tao na kung tutuusin, majority yung ng mga tao na sinasabing tama yung walang kasalanan yun, gusto namin yun. Ang problema kasi, yung mga tao, binabypass nila yung boses ng mga tao kasi ang gusto nilang ipapasok, kumbaga, na yung sa kanila, yung sa may mga namumuno ngayon na dapat bigyan, kumbaga, ng problema yung namumuno noon. Dahil ito rin kasi yung mga tao na maaring magiging makalaban nila sa politiko pagdating ng panahon. Diba? Itong kinabukasan na parating, ito yung nagiging problema nila. So, ibig sabihin dito, hindi natin tinitingnan ang pangkalahatan na kagustuhan ng bawat ng bayan, ng mga tao na kinakailangan nila, kumbaga, yung ganyang uri ng pamumuno. Kundi, ang kagustuhan ninyo, ang gusto ninyong papasokin, yung kayo uli sa sunod ang iboboto ng mga tao. Yung kayo uli ang mamumuno pagdating doon sa mga panahon sumusunod. Di ba? Ang problema nito, sabi ninyo, iboboto nyo kami kasi para sa tao. Yun na palagi ang propaganda. Wala namang nagsasabi na politiko na iboboto nyo kami, iboboto nyo ako para sa politiko ko, para sa pamilya ko. Wala. Sabihin nga lang na para to sa inyo, di na baliwala sa akin. Ganyan yung mga di ba? Yung mga propaganda na iboboto nyo kami para, kundi para sa inyo, lahat ng serbisyo habang nabubuhay, ibuhos natin ang para sa mahal nating mga kababayan. Kagaling ng salita, mga idol natin na mga namumuno sa Pilipinas. Mali. Kung pwede sana, bibigyan naman natin yung boses ng mga tao, hindi lang yung boses ng mga senador, yun ng mga congressman, ng mga reklamador na andyan sa pwesto, andyan sa bibigyan rin natin ang boses ng mga tao na kung sino ba talaga ang dapat nito, kung ano ba. Kasi yung pagpapasok ng ICC, pag-welcome ng ICC sa Pilipinas, hindi naman yung mga tao na bumubuto ang nagtawag doon sa ICC. Hindi naman. Kundi yung mga nagpapasok dyan, plano yan, kumbaga, ng mga kasalukuyan na mumuno sa ngayon, na para yun yung bibigyan, kumbaga, nila ng aksyon para doon sa ikakapahamak ng taong maaring umuupo sa sunod na panahon. Di ba? Kasi ang nangyayari, pilayan ng pilayan eh. Kape, muna.
So, medyo, kung isipin mo, grabe ang tindi ng sa Pilipinas, no? Kaya wala nang tinatawag dito na honesty na manirbihan doon sa Pilipinas. Ito yung tinatawag na panahon ng mga tao na politikong mga tao na sila ang gustong makikinabang sa Ito yung mga oras na yung temporary. Sabi ko nga, yung mga temporal na mga trabaho, temporal na mga pwesto, pagdating doon sa kanilang panahon, pagsamantalahin nila habang may oras yung kanilang trono. Dahil kapag andun sila sa trono, sila yung may kapangyarihan magdesisyon na kailangan may mamatch up natin yung ganito, ma-reach natin yung ganitong hangarin. Dahil pag hindi natin makuha, yung preparasyon natin, hindi natin masigurado. Parang billiard ba? Kailangan may pasok natin yung para papunta sa 2 sa 3. Clean up ito. Ganun ang nangyayari na labanan. Hindi na iniisip yung mga taong bayan, hindi na iniisip yung mga bumuboto. Grabe naman. Bakit harapin ang problema na si Duterte ang pumupuksa doon sa droga, ang tinatawag na extrajudicial killing? Nagiging extrajudicial killing ngayon dahil extra rin kumbaga yung mga violation na ginagawa. Sabi ko nga, doon sa na yan, hindi naman talaga kay Duterte lahat yun. Yung iba doon, sa mga pulis yun. Yung mga pulis na may mga bataan na mga nagpapatakbo ng droga sa Pilipinas, na nagpapatakbo ng negosyo para magiging pagkakitaan nila. Ang nangyayari doon, nung ino-order na tutukhangin yung mga drug addict na yon, yung hindi mag-surrender, ganito, yung mga pulis, pinapatay na lang nila yung mga bata nila kasi baka may sumbong pa na siya yung amo, siya yung nagpapatakbo, madidisgrasya rin yung pulis. Kaya inunahan na niya si Duterte. Yun, totoo yun. Hindi naman lahat, pero yun talaga. Mamatay man ako kung hindi totoo yung ganitong yung mga modus operandi ng mga kapulisan na to sa Pilipinas. Kaya, pinatay ng yun. Naikarga lahat ng problema doon sa kay Duterte. Tapos, nagkaulit-ulit na lang yung problema, yung gastusan ng mga tao, yung pera ng taong bayan ginagamit ng mga sabing mga naninerbisyo para puksain ng problema, kasama yung droga, yung hindi na tayo maayos-ayos kasi puro sa Pilipinas mga kawatan, puro mga korupsyon, puro mga modus operanding mali. Hindi na para sa para sa taong bayan na kabuuan, kundi para pansarili ang mga tirada ng bawat isa. Kasi para pagdating sa sunod na panahon, matalo manalo man, kumbaga may huli na siya, nakakulimbat na yung mga animal. Diba? Yun yung pinakamaling doon na ginagawa ng mga namumuno natin doon sa Pilipinas. Bakit hindi ba magkaisa yung mga taong namumuno diyan? Hindi yung magkaroon ng imbestigahan yung bawat isa. Tingnan mo, mayroon pang mga doon sa Senate na kung mag-imbestiga doon, akala mo napaka-loyal ng mga tao. Yung nakita ko doon, inimbestigahan si Harry Roque, magpapaliwanag yung tao. Kaya nga dito sa Pilipinas, kung sino yung nakaupo sa pwesto, kung sino yung andyan, kumbaga sa kasalukuyan, namumuno, yung mga dating namumuno, siyang na yun, tama man o mali yung ginagawa. Kasi yun naman ang hanapin na issue palagi. Yung mga problema dati, kaya naghanapan na lang ng problema. Hindi na matatapos. Kasi yung nakaupo, hanapin yung una. Yung nakaupo na naman, malilipas yung panahon niya, yung kasunod na umupo, yun na naman yung hanapin ng mga problema.
tingnan mo, muntik pa si Harry Roque cite in contempt doon sa dahil na isang abogado na ipapaliwanag niya kumbaga yung hindi lalamunin ang dahil diyan sa Senate, diyan sa kontrolado ang katarungan ng tao. Kaya nga walang diyan, walang magaling diyan sa Senado kapag iniimbestigahan. Dahil kapag pumasok na sa katarungan, hindi pwede allowed na yung magiging may tagapigil para magiging hindi papasok doon sa Parang makita mo may control. Kaya yung mga tao na kung sino yung maimbestigahan dyan, basta wala sa nanganganib talaga ma-citing contempt. Kaya nga si Kibuloy, hindi na nagpapakita. Dahil ma-citing contempt talaga sa diretso. Pero, yun, hanggang ngayon, hindi na nagpapakita si Kibuloy. Dahil ang iniisip niya, patay man talaga siya. Delikado man talaga siya. Dahil di man niya kaya utuin, di man niya kayang palusutan ng katarungan yung Senado, yung mga nag-imbestiga sa kanya. Dahil unang-una alam naman niya na yung sa kanya kumbaga kasinungalingan. Sumakay lang yung sa panahon. Ang totoo kasi nito, yung kay Duterte, yung kay Kibuloy, hindi. Walang katotohanan yan. Pero, sige mga idol, siguro hanggang dito na lang yung binibitawan natin na mga nais natin malalaman. At saka hanggang dito na lang yung ma-share ko. Yung mga araw-araw natin habang nangangapi. Kaya, sige, kung gusto, paki-share na lang doon sa mga ibang natin, katropa natin, para magiging note rin sila doon sa mga problema na hindi ninyo nalalaman dahil sa kabisihan ng trabaho. Minsan, hindi ninyo narinig na yun. So, mayroon man kayong narinig noon, pero hindi ninyo naunawaan. Subukan nyo dito magpalo sa Kaybay. Araw-araw, may maintindihan ka. Lalo na dito, kumbaga, sa mga tira natin ng mga trabaho, mga pamumuhay natin araw-araw. Mayroon tayong maiambag doon sa sarili natin. Kasi may diskarte yung mga sinasabi natin. Hindi tulad sa kanila na puro lang talaga sila. Vlogging purposes lang yung iba. Dito sa atin talaga, kumbati talaga ito. Sige, salamat sa inyo mga idol. Hanggang dito na lang.